Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Ate Luna at kasama ko ang ating mga hosts, sina Mang Tonyo, Manong Jun at si Jello, ang ating AI Director. At ikinagagalak naming ipresenta ang ating virtual debate tungkol sa isang napapanahong issue. Magandang araw po. Ikinagagalak ko po na maipakita ang isa na namang AI-directed na diskusyon. Ang topic po natin ngayon ay napapanahon at deeply personal para sa marami. Oo nga, Jello. Sa buhay natin, lalo na kapag tumatanda, dumarating ang tanong, paano ba natin gugugulin ang natitirang panahon? Para ba sa kaligayahan ng mundo o sa paghahanda para sa kabilang buhay? Ang tanong na ito ay pinag-iisipan na ng mga tao simula pa noong unang panahon. Ngayon, para mas mailalim ang diskusyon, tatalakayin natin ito mula sa dalawang pananaw na parehong nagmumula sa iisang pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano, ang Katolisismo. Ito ay upang mas maging malalim at nakatuon ang ating pagtalakay sa esensya ng issue. Tama po. Ngayon, hayaan nating ipakilala ang ating mga debaters. Sa panig na nagtataguyod ng pagbigay prioridad sa eternal purpose at spiritual growth, sa katandaan, narito po si Brother Mateo. At sa panig naman na nagtataguyod ng balanced joy at pag-appreciate sa mga biyaya ng Diyos sa lupa habang naghahanda para sa langit, narito po si Sister Clara. Bago po tayo magsimula, paalala lang po. Ang diskusyong ito ay binuo ng AI upang maging walang kinikilingan at upang galugarin ang iba't ibang aspeto ng mahalagang paksang ito. Ang bawat pahayag ay batay sa mga theological at ethical considerations sa loob ng pananampalatayang Katoliko. Simulan na natin. Brother Mateo, sa iyo ang unang salita. Bakit mas mahalaga na gamitin ang natitirang lakas at panahon sa pagtatayo ng tahanan sa langit kaysa sa pag-enjoy sa mga worldly pleasures? Magandang araw po sa inyong lahat. Ang tanong na ito ay napakalalim at bilang isang Katoliko, naniniwala ako na ang ating pananaw ay dapat laging nakatuon sa kabilang buhay. Ang ating buhay sa lupa ay pansamantala lamang, isang pagsubok, isang paglalakbay. Sinasabi sa atin ni Jesus sa Mateo 6:19 hanggang 21, huwag kayong mag-imbak ng kayamanan sa lupa, kung saan kinakalawang at inuubos ng tanga, at kung saan hinuhukay at ninanakaw ng mga magnanakaw. Sa halip, mag-imbak kayo ng kayamanan sa langit, kung saan hindi kinakalawang o inuubos ng tanga, at kung saan hindi hinuhukay o ninanakaw ng mga magnakal. Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, doon din naroroon ang iyong puso. Bilang isang Katolikong may edad na, binigyan tayo ng Diyos ng natitirang panahon at lakas. Hindi ba't mas marunong tayong gamitin ito sa paggawa ng mabuti, sa pananalangin, sa paglalapit sa Diyos, at sa pag-iwas sa mga tukso ng mundo? Ang mga kaligayahan ng mundo ay panandalian, at kadalasan, ito pa ang nagiging hadlang sa ating paglago sa espiritual. Ang mga tukso, tulad ng pagnanasa sa masama, ay nagdudulot ng kasalanan at naglalayo sa atin sa Diyos. Ang totoo pong kaligayahan ay nasa kapayapaan ng kalooban na dulot ng pagsunod sa kanyang kalooban at paghahanda sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Brother Mateo, sa iyong matatag na paninindigan. Ngayon naman, pakinggan natin ang panig ni Sister Clara. Sister Clara, paano mo ipapaliwanag ang kahalagahan ng paghahanap ng kaligayahan sa mundo habang naghahanda para sa langit? Magandang araw po sa inyong lahat. Naiintindihan ko po ang punto ni Brother Mateo at sang-ayon po ako na ang ating huling layunin ay ang langit. Ngunit naniniwala din po ako na ang Diyos na siyang lumikha ng lahat ng kagandahan sa mundong ito ay nagnanais din na tayo ay maging maligaya sa isang nararapat na paraan. Sinasabi sa atin ng Biblia sa Ecclesiastes 3:12-13, walang anumang bagay na mas mabuti para sa tao kaysa magalak at gumawa ng mabuti habang siya ay nabubuhay, at na bawat tao ay kumain at uminom at masiyahan sa kanyang pagpapagal. Ito
ay kaloob ng Diyos. Ang kaligayahan sa lupa ay hindi automatikong kasalanan. Ang Diyos mismo ang nagbigay sa atin ng mga pakiramdam at ng kakayahang matuwa sa kanyang nilikha. Ang ganda ng kalikasan, ang lasa ng pagkain, ang saya ng pakikisama sa pamilya at kaibigan. Ang problema ay hindi ang kaligayahan mismo, kundi ang pagiging alipin nito o ang paghahanap nito sa mga paraan na lumalabag sa kanyang mga utos. Ang pagpapahinga, ang paglalakbay, tulad ng pagpunta sa Boracay, halimbawa na may tamang intensyon at pag-iingat, o ang pag-enjoy sa mga libangan na hindi kasalanan, ay maaaring maging paraan din upang magpasalamat sa Diyos at i-recharge ang ating sarili para mas makapaglingkod pa sa Kanya. Hindi ba't mas madali tayong makapagbigay ng pagmamahal at serbisyo kung tayo ay may kapayapaan at kagalakan sa ating puso? Ang mahalaga ay ang ating intensyon at ang ating disiplina. Ang tukso ay nasa isip at puso, hindi sa lugar. Maaari tayong matukso kahit nasa loob tayo ng simbahan kung hindi natin babantayan ang ating isip at puso. Ang pagpapakasaya sa buhay ay hindi nangangahulugang tatalikuran mo ang iyong pananampalataya. Maaari itong maging bahagi ng iyong pasasalamat sa mga biyaya ng Diyos hanggat ginagawa ito ng may pagpipigil sa sarili at may pagmamahal sa Diyos. Isang matinding punto, Sister Clara. Ngayon, sa rebuttal, Brother Mateo, may gusto ka bang sabihin tungkol sa mga punto ni Sister Clara? Naiintindihan ko ang punto ni Sister Clara na ang Diyos ang lumikha ng lahat ng kagandahan. Ngunit ang mundo ay nahulog sa kasalanan. Ang kagandahan ay madalas na may kaakibat na tukso. Tulad ng sinabi ni Ate Luna kanina, ang isang lugar tulad ng Boracay na puno ng beauty of nature ay maaari ding maging prone to sin dahil sa mga distractions at tukso na nandoon. Ang Panginoong Jesus mismo ang nagbigay ng napakabigat na babala tungkol dito sa Mateo 5:27 hanggang 30. Basahin po natin. Narinig ninyo na sinabi, "Huwag kang mangangalunya." Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tumingin sa isang babae ng may pagnanasa ay nagkasala na ng pangangalunya sa kanyang isip. Kaya kung ang kanang mata mo ang sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapon. Mas mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa sa buong katawan mo ang itatapon sa impyerno. At kung ang kanang kamay mo ang sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mas mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa sa buong katawan mo ang itatapon sa impyerno. Napakalalim po ng kahulugan nito. Hindi lang po ang aktual na pangangalunya ang kasalanan, kundi maging ang pagnanasa sa isip. Kung ganito po kabigat ang babala ng ating Panginoon tungkol sa tukso at kasalanan, na handa niyang ipagawa sa atin ang pagtukot ng mata o pagputol ng kamay para lang mailigtas ang ating kaluluwa mula sa impyerno, hindi ba't mas nararapat na iwasan natin ang mga sitwasyon o lugar na alam nating nagbubukas sa atin sa ganong uri ng pagnanasa? Paano natin masasabing balance ang pag-enjoy sa mga bagay na alam nating madaling magtulak sa atin sa kasalanan, lalo na sa ating sunset days, kung saan ang ating espiritual na paghahanda ay mas kritikal? Ang tunay na kagalakan ay nagmumula sa banal na espiritu na nakakamit sa panalangin, sa pagtanggap ng sakramento at sa paggawa ng kabutihan. Hindi ito nakadepende sa panandaliang saya ng mundo. Isang matinding punto, Brother Mateo. Ang pag-iwas sa tukso ay talagang pundasyon ng buhay Kristiyano. Sister Clara, anong masasabi mo sa punto ni Brother Mateo? Naiintindihan ko po ang pangamba ni Brother Mateo tungkol sa tukso. Totoo po na ang mundo ay puno ng temptation. Ngunit ang tanong ay, nasa lugar ba o nasa puso ang problema? Kung ang puso at isip natin ay nakatuon sa Diyos at mayroon tayong disiplina sa sarili
at patuloy na panalangin, maaari tayong makapag-enjoy sa mga biyaya ng Diyos nang hindi nagkakasala. Ang pag-iwas sa lahat ng bagay na maaaring magdulot ng tukso ay maaaring maging isang uri ng pagtakas sa responsibilidad na linangin ang ating kalooban. Sa halip na iwasan ang mundo, maaari tayong maging ilaw sa mundo. Mateo 5:14. Maaari nating gamitin ang mga pagkakataong ito para maging masaya. Oo, ngunit para rin maibahagi ang kagalakan ng Panginoon sa iba. Halimbawa, sa Boracay, hindi lang naman puro kasamaan ang nandoon. Maaari nating gamitin ang pagkakataong iyon para makapagpahinga, makapagpasalamat sa ganda ng nilikha ng Diyos o magkaroon ng makabuluhang pag-uusap sa mga mahal sa buhay. Ang punto ay ang paano natin ginagawa ang mga bagay, hindi ang anong bagay. Ang Diyos mismo ay nagbigay sa atin ng mga pagnanasa. Hindi naman masama ang pagnanasa sa kagandahan o sa pagmamahal. Ang nagiging kasalanan ay ang malisyosong paggamit nito. Ang kapangyarihan upang labanan ang tukso ay nagmumula sa grasya ng Diyos na binibigay niya sa atin sa sakramento at panalangin. Hindi sa paglayo sa lahat ng bagay, nandoon pa rin ang ating layunin na makarating sa langit, ngunit hindi kailangang maging malungkot ang ating paglalakbay. Napakahusay na pagtalakay sa dalawang magkabilang panig. Ngayon, Jello, ano ang masasabi ng ating AI sa mga puntong ito? Mayroon ba itong karagdagang insight batay sa data at logic? Base po sa analysis ng AI, ang diskusyong ito ay nagpapakita ng klasikong tension sa teolohiya at etika. Ang pagitan ng asceticism, pagtalikod sa mundo, at Christian engagement with the world. Ang AI ay sumasang-ayon sa puntong Brother Mateo na ang pag-iwas sa okasyon ng kasalanan ay isang matalinong gawain. Sa behavioral psychology, ito ay kilala bilang stimulus control, pagbabago ng kapaligiran upang mabawasan ang pagkakalantad sa mga pampasigla ng masamang gawi. Ito ay isang praktikal na diskarte sa paglaban sa tukso. Gayunpaman, kinikilala rin ng AI ang punto ni Sister Clara na ang tunay na laban ay nasa loob, sa puso at isip. Ang moral discipline at ang virtue of temperance, pagpipigil sa sarili, ay mahalaga. Ipinapakita ng data na ang pag-iwas lamang sa labas ay hindi sapat kung ang internal disposition ay mahina. Kaya nga ang mga sakramento at panalangin na nabanggit ni Sister Clara ay napakahalaga sa pagpapalakas ng kalooban. Ang optimal na pananaw, ayon sa AI, ay tila nasa balanse at discernment. Hindi lahat ng worldly pleasure ay inherently masama. Ang tanong ay, 1. Ang intensyon ba sa likod ng paggawa nito ay nagpaparangal sa Diyos? 2. Ang gawain ba mismo ay moral na katanggap-tanggap? 3. Naglalayo ba ito sa iyo sa Diyos o naglalapit? 4. At higit sa lahat, nauugnay ba ito sa personal na kahinaan ng isang individual sa tukso? Ang tunay na kaligayahan sa katandaan sa perspektibo ng AI ay matatagpuan sa kapayapaan ng loob na nagmumula sa pagkakaisa sa kalooban ng Diyos, na sinusuportahan ng matalinong pagpili sa mga gawain, pag-iwas sa personal na kahinaan, at patuloy na paghingi ng grasya. Ito ay isang dynamic na proseso ng paglago at pagtalima. Napakalinaw ng insights mula sa ating AI. Talaga ngang mahalaga ang balance at discernment. Mang Tonyo, Manong June, may katanungan pa ba kayo para sa ating mga debaters bago natin sila bigyan ng kanilang pangwakas na pahayag? Para kay Brother Mateo, kung ang pag-iwas sa tukso ay mahalaga, hindi ba't nawawala ang pagkakataon na mag-enjoy sa mga natitirang taon ng buhay, lalo na kung minsan ay nagawa na ang mga earthly pleasures noong kabataan? Hindi ba't parang napakahigpit ng buhay? At kay Sister Clara naman, kung ang pag-enjoy sa mundo ay bahagi ng pasasalamat, paano natin maiiwasan na ang kaligayahang yon ay maging labis o magtulak sa atin palayo sa Diyos at hindi na natin magawa ang ating works para sa langit? Mahusay na mga follow-up questions. Ngayon, bibigyan natin ang bawat isa ng pagkakataong magbigay ng kanilang pangwakas na pahayag. Brother Mateo, sa iyo ang huling salita.
Mang Tonyo, ang aking punto ay hindi tungkol sa pagiging mahigpit o pagtanggi sa kaligayahan. Ito ay tungkol sa pagpili ng mas dakila at walang hanggang kaligayahan. Sa edad kong ito, kung saan ang strength to earthly pleasure ay na-experience ko na noong kabataan, mas nararamdaman ko na ang oras ay maikli. Hindi lamang ito usapin ng pag-iwas sa kasalanan, kundi ng aktibong pagsunod kay Kristo sa bawat yugto ng ating buhay. Naalala ko ang sinabi ni Jesus sa Mateo 16:2. Kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, itakwil niya ang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang pagpasa ng krus ay nangangahulugang pagtanggap sa mga paghihirap, sakripisyo, at pagtalikod sa makamundong pagnanasa. Hindi ito pagdurusa para sa pagdurusa, kundi pagtanggap sa disiplina at paghihirap na kaakibat ng tunay na pagmamahal sa Diyos. Sa ganitong pagtanggap natin, natutunan ang tunay na kalayaan mula sa pagkaalipin sa mga tukso. Mayroon pa pong isang napakamahalagang talata na dapat nating isaalang-alang, lalo na sa ating edad. Muli mula kay Jesus sa Mateo 16. Sapagkat ano ang mapapala ng isang tao kung kanyang makamit ang buong sanlibutan, ngunit mawala naman ang kanyang kaluluwa? O ano ang ibibigay ng isang tao bilang kapalit ng kanyang kaluluwa? Para sa mga nagpupumilit pa rin kumita ng kayamanan sa mundong ito, kahit na mayroon ng sapat na pensyon o kita, ito ay nagiging walang kabuluhan, maliban kung ang pangunahing layunin ng pagtatrabaho ay para sa kaligtasan ng kanilang kaluluwa sa pamamagitan ng mga gawaing kawanggawa, tulad ng hinihingi ng doktrina ng indulhensya. Ang soul is the most important because that is for eternity. Ang pagtatrabaho ng husto para sa pera ay para sa ating kabataan kung saan kailangan pa nating itaguyod ang ating sarili at pamilya. Ngunit sa ating pagtanda sa sunset days na ito, ang ating pagsisikap ay dapat nakatuon na sa pagkamit ng kaligtasan o sa pagtatayo ng tahanan sa langit. Bilang Katoliko, naniniwala tayo sa doktrina ng remisyon ng temporal na parusa o indulgence. Para mas lalong maging malinaw, bigyan ko kayo ng isang simpleng halimbawa. May isang kapitbahay na dahil sa kalasingan, sinipa at pinasag ang mga flower pots ng kanyang kalaro. Sa takot na sampahan ng kaso, nagmakaawa siya at humingi ng tawad sa may-ari. Dahil sa pagmamahal at pagkaawa, pinatawad siya ng may-ari. Ito ang remission of guilt o pagpapatawad ng kasalanan. Ngunit kahit napatawad na ang kasalanan, ang krimen na ginawa niya, kailangan pa rin niyang palitan ang mga nabasag na flower pots. Hindi ba tama lang iyon? Ito ang temporal punishment, ang bunga o resulta ng kasalanan na kailangan pa ring ayusin kahit napatawad na ang sala. Sa ating buhay, kahit napatawad na ang ating mga kasalanan sa sakramento ng kumpisal, ang pagpapatawad ng guilt, maaaring mayroon pa ring temporal punishment na kailangan nating pagbayaran dito sa lupa o sa purgatorio. Ang paggawa ng mabuting gawa, ang pananalangin, ang pag-iwas sa tukso, at ang pagtalikod sa mga hindi kinakailangang worldly enjoyments ay hindi lamang para maiwasan ang kasalanan. Ito ay para rin makamit natin ang indulhensya, isang paraan upang maging mas malinis ang ating kaluluwa bago humarap sa Diyos. Ang mga tukso sa mundong ito, lalo na ang mga prone to sin na mga sitwasyon na madalas nating naranasan noong kabataan, ay maaaring magdagdag sa ating temporal na kaparusahan kung hindi tayo mag-iingat. Kaya't, sa huling kabanata ng aking buhay, kung saan ang aking lakas ay ibinigay sa akin upang maging isang huling pagkakataon na lumago sa kabanalan, mas pinipili kong gamitin ito sa paglilinis ng kaluluwa at pagtatayo ng tunay na kayamanan sa langit. Ito ang tunay na kaligayahan, ang kapayapaan na handa ka nang humarap sa iyong manlilikha. Maraming salamat, Brother Mateo. Napakalinaw at matibay ng iyong paninindigan, lalo na sa pag-uugnay sa doktrina ng indulhensya at ang bigat ng pagkawala ng kaluluwa. Ngayon naman, Sister Clara, sa iyo ang pangwakas na pahayag. Naiintindihan ko ang lalim ng pananaw ni Brother Mateo
at ang kahalagahan ng paghahanda para sa eternidad. Ngunit, ang pananampalataya po ay hindi dapat maging isang pasanin na nag-aalis ng lahat ng kagalakan. Naniniwala po ako na ang Diyos na siyang pag-ibig ay hindi nagnanais na tayo ay maging malungkot sa ating paglalakbay patungo sa Kanya. Sa halip, nais niya tayong magpasalamat at magalak sa bawat araw na binibigay niya. Ang pananampalataya na may kasamang gawa ay hindi lang pag-iwas sa kasalanan, kundi paggawa ng mabuti, pagmamahal sa kapwa, at pagiging ilaw sa mundo. Ang mga biyaya ng Diyos, kahit ang mga simple, tulad ng ganda ng kalikasan, ay mga paalala ng kanyang pagmamahal. Ang pag-enjoy sa mga ito ng may pagpipigil at may pagpapasalamat ay maaaring maging isang uri ng papuri sa Diyos. Hindi ito naglalayo sa atin sa langit, kundi nagpapalalim ng ating pagpapahalaga sa kanyang paglikha at pag-ibig. Hindi ko po sinasabi na ipagpatuloy ang paghahabol sa walang kabuluhang kayamanan. Sa halip, ang pag-focus ay dapat nasa paggawa ng kabutihan at paglilingkod sa kapwa, habang nag-e-enjoy sa mga simple at moral na kasiyahan ng buhay. Sa huling kabanata ng ating buhay, mahalaga na patuloy tayong lumago sa pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Maaari nating gawin ito hindi lamang sa pamamagitan ng pag-iwas, kundi sa aktibong pagpili ng kabutihan at paglilingkod habang kinikilala at pinapahalagahan ang mga biyayang ibinigay niya sa atin sa mundong ito. Ang tunay na kaligayahan ay ang makatagpo ang Diyos sa lahat ng bagay, sa katahimikan ng panalangin at sa kagalakan ng kanyang nilikha. Maraming salamat, Sister Clara, sa iyong napakagandang pagtatapos. Brother Mateo at Sister Clara, napakayaman ng inyong mga pananaw at naipaliwanag ninyo ng malinaw ang magkabilang panig ng napakalalim na paksang ito. Talagang ang binuksan nito ang aking isip. Hindi lang ito itim o puti. Sa huli, ang desisyon ay personal at ang bawat isa ay kailangang mag-discern kung paano niya mas mapaparangalan ang Diyos sa kanyang natitirang panahon. At para sa ating pangwakas na insight, Jello, ano ang final takeaway mula sa ating AI na isasaalang-alang ang lahat ng puntong tinalakay? Base po sa komprehensibong pagtatasa ng AI, ang debate na ito ay nagpapakita na ang paghahanap ng tunay na kaligayahan sa katandaan sa loob ng pananampalatayang Katoliko ay hindi isang pagpili sa pagitan ng pagiging malungkot at pagpapakasaya. Sa halip, ito ay isang strategic discernment o sa madaling salita, ito po ay pag-iisip ng malalim at may plano sa bawat desisyon para masigurong ito'y nakatuon sa ating panghuling layunin, ang kapayapaan at kaligtasan ng kaluluwa. Ang AI ay nakikita na ang eternal purpose na binigyang diin ni Brother Mateo ay nagbibigay ng ultimate at pangmatagalang seguridad at kapayapaan na tinutugunan ang paghahanda para sa kabilang buhay at ang doktrina ng indulhensya. Ang kanyang punto tungkol sa pagkakaroon ng buong sanlibutan ngunit pagkawala ng kaluluwa ay isang kritikal na paalala sa tamang pagpapahalaga sa mga bagay, lalo na sa huling yugto ng buhay. Samantalang ang balanced joy na iprinisinta ni Sister Clara ay nagpapahiwatig na ang kabanalan ay hindi nag-aalis ng kagalakan, kundi nagpapadalisay dito, nagtuturo na hanapin ang Diyos sa kanyang nilikha ng may disiplina. Ang susi po ay ang intensyon ng puso at ang pagiging mapagbantay sa tukso. Ang AI ay nagpapahiwatig na ang pinaka-epektibong paraan upang maging masaya at handa para sa langit ay sa pamamagitan ng isa. Patuloy na panalangin at paghingi ng grasya bilang tugon sa kahinaan ng tao. Ikalawang matalinong pag-iwas sa okasyon ng kasalanan, kung saan alam mo ang iyong personal na kahinaan. Ikatlong pagkilos ng may pagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay. Ikaapat na pagpapahalaga sa mga biyaya ng Diyos sa paraang nagpaparangal sa Kanya. At higit sa lahat, ang pag-focus sa Kanyang kalooban bilang gabay sa bawat desisyon at hindi sa pagpapayaman na hindi nakasentro sa kaligtasan. Sa huli, ang pinakamalaking kaligayahan ay nasa pagkakaisa sa Diyos sa bawat yugto ng buhay, lalo na sa huling kabanata nito.
At yan po ang layunin ng video na ito, ang magbigay ng impormasyong factual at walang kinikilingan. Kung nakatulong po sa inyo ang video na ito at marami kayong natutunan, may mahalaga po kaming pakiusap. Ako na lang po ang makiusap para po patuloy na makagawa ang channel na ito, ang faithful believer ng mga factual at unbiased na content na tulad nito. At para mas marami pa po ang makakinabang mangyaring, mag-subscribe po kayo sa aming channel. Libre lang po yan at malaking tulong sa amin. I-like din po ang video na ito kung nagustuhan nyo ang aming pagtalakay. At kung sa tingin nyo ay may iba pa kayong kakilala na gustong matuto tungkol sa mga paksang ito, i-share nyo po ang video na ito sa kanila. Higit sa lahat, gustong-gusto po naming marinig ang inyong saloobin. Mag-comment po kayo sa ibaba. Anong bagong kaalaman ang inyong natutunan? Ano pa ang gusto nyong suriin natin sa hinaharap? Ang inyong mga komento po ay napakahalaga sa amin at nakakatulong sa YouTube algorithm para mas maipalaganap ang aming mensahe. Maraming salamat po, Ma'am Ivana. At maraming salamat din po sa inyong panonood at sa inyong suporta at salamat din po sa mga kalahok na mga virtual characters hanggang sa susunod na factual analysis.